Kasi nakakapagtaka talaga eh. Bakit po lahat na lang ng hinihingi or hinihiling ni Tambaloslos mga kaibigan ay mukhang nakukuha niya? Eh, speaker lang siya eh. Di ba? Speaker lang siya mga kaibigan. Hindi siya ang presidente. Pero bakit parang ang lakas-lakas niya? Siya ngayon ang pinakamalakas or pinaka-powerful na opisyal ng bayan, si Tambaloslos. Hindi na po si Bangag. Di ba? Untouchable na ngayon si Tambaloslos mga kaibigan. Ito po pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Well, unang-una, ang tunay na may hawak na kapangyarihan, Tambaloslos. Ayun! Ang tunay na may hawak na kapangyarihan, Tambaloslos. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Si Tambaloslos po talaga ang president. Ay, nako. Go, 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 Attorney Harry Roque. Go, go, go. Grabe na talaga itong bansa na to. Ibang klase. Kasi po, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, guys, mukhang meron talagang alam itong si Tambaloslos eh. Mukhang meron talaga siyang hawak eh. May hawak siya na talagang kaya po si Bangag lumuluhod sa kanya. Di ba? Kasi first time nangyari yan eh. Speaker, para kang president. Hanep eh no? Hindi ang presidente, hindi ang Lisa Marcos, si Tambaloslos. Bakit? Eh di ba, si Tambaloslos ang pangunahing nakinabang doon sa pagbabago ng budget. Dinoble niya ang budget ng Kongreso. Di ba, pinablish sa dyaryo kung magkano nakukuha ng mga congressman. 30 million pa lang sa opisyal na budget ng gobyerno. Grabe. Pero dahil dinoble niya, 60 million. Sus! Ay bukod pa yan, yung sinasabi ko na tagwa 1.5 billion sila na infrastructure na 50% binubulsa nila. So 750 plus 60, 810. Eh meron pa yung tupad at saka AX. Oh. So 820 million kada taon ang kikitain ng kada kongresista. Grabe. Siyempre, ang pangunahing nagpatunay na siyang tunay na merong kapangyarihan ang Tambaloslos. So, suportahan siya ng kanyang mga kasamahan ngayon sa Kongreso dahil limpak-limpak na salapi ang binigay niya sa kanila sa panahon na nangangailangan sila ng pera pamudmud sa taong bayan. Dahil ito nga po ay panahon ng eleksyon. Hindi lang pinakamalakas ang Tambaloslos, may hawak ang Tambaloslos kay Marcos Jr. Ano kaya yon? Malay natin, baka meron siya mga video rin, gaya ng video na pinalabas ni Maharlika. Alam mo, maski akong pinagbibintangan na naglabas niyang video na yan, ang katotohanan, galing lang yan sa napakalapit kay Marcos Jr. Dahil sino ba naman na makakakuha ng ganyang video na sumisinghot ang presidente kung hindi isang taong napakalapit? Ano kaya ang hawak ni Tambaloslos kay Marcos Jr. na talagang lahat ng gusto ni Tambaloslos pinagbigyan. Miski narinig naman ng presidente yung sigaw ng taong bayan na ayaw nila ng pinakakurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba? Di ba guys? No? Tama po si Attorney Harry Roque. Kasi hindi naman po, in fairness naman kay Bangag, hindi naman siya, alam ko, kahit hindi naman siya abogado guys, hindi naman siya TAN-GA eh. Hindi rin siya BO-BO eh, di ba? Alam niya yan, na ang mga tao po ay talagang umaaray na. Dahil po nakita nila yung budget, talagang corruption po ang ginagawa nitong Tambaloslos. Biro mo, mas mataas pa yung hinihingi niyang budget kaysa dun sa budget ng DepEd. Oh, Department of Education yan ha, nasa konstitusyon yan. Ang Department of Education should be the highest, no? Pinaka-highest na budget. Pangalawa lang po ang DPWH, kung hindi ako nagkakamali. Pero bakit po ang DepEd ngayon wala na, kulelat na? Tinapyasan pa nila. Tapos, ang AKAP, dinagdagan pa ng dinagdagan at nanghihingi pa ng dagdag. Los-los! Oh, tanggalan nyo ng S. Los-los ni mo! Kaya po mga kaibigan, tama po kayo Maribig Garciano.
Wala na po. No way out na, guys. Si Bangag, wala na. Checkmate na po siya. Kumbaga, guys, wala na po siyang kawala dito. Kasi out of control na eh. Hindi niya na makontrol si Tambaloslos. Hindi niya na makontrol ang Kamara. Hindi na rin niya makontrol ang Senado. Kumbaga, nagkagulo-gulo na po, mga kaibigan. In fact, nung sinabi niya na huwag i-impeach si BP Sara, anong sinabi ni Castro sa kanya? Bakit ka nangingialam? Biro nyo. Isang walang kwentang convicted. Sinabihan ka na, bakit ka nangingialam? Presidente ka? Di ba? Presidente ka? Sasabihan ka, bakit ka nangingialam? Hindi ka pwedeng mangialam? Kung si Digong yun, subukan nyo. Subukan nyo kay Digong yan. Naku, ewan ko lang. Ha? Huwag yung subukan. Di ba? Subukan yung gawin nyo kay Digong yun na hindi kayo sumusunod. Naku, yari kayong lahat. Si Sante ang aabutin nyo. Baka hindi lang si Sante. Baka sampalin kayo ng kaliwat kanan. Di ba? Kasi po, mga kaibigan, itong bangag ng presidente, helpless eh. Wala siyang magawa. Sabi nga ni Amy, no, sa drama niya kanina, helpless. So, wala na. Checkmate na po. Ito na po talaga, guys, ang katapusan niya, mga kaibigan. Hindi na po siya talaga, alam mo, sa totoo lang, tama yung sinabi ni Kapitan Dado eh. Hindi na po siya aabutin ng February. Or aabutin mo siyang February, baka hanggang February 1 na lang siya. Wala na eh. Paano mo ba kukontrolin yung mga tao mo kung nagkalabo-labo na? Ngayon, ito po ang problema niya, guys. Ayan po, mga kaibigan, si Attorney Harry Roque po. Diba, grabe ang ginawa ni Tambaloslos, eh, no? O, yan ha. Kita niyo na, guys, diba? Talagang manipulated po nitong speaker. Talagang feeling niya, guys, siya po ang pinakamalakas. Feeling niya, siya na po ang Pangulo. Diba? Kaya nga, wala na talagang ibang solusyon dyan. Kung hindi, patalsikin lahat. Tanggalin lahat. Revolusyon. Wala na ibang solusyon dyan. Kahit magngaw-ngaw pa tayo na magngaw-ngaw dito, wala pong ibang solusyon dyan. Kundi tanggalin sila, guys. Kasi paulit-ulit lang yan. Hindi po titigil yung mga yan eh. At isa pa, ito po, pakinggan po natin itong balita na to, guys, no? Part po ito connected po ito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Ito po, pakinggan lang natin, guys. Posible mangyari yung ganyang scenario na kapag may mga binito sa ilan sa mga items ng ating Pangulo sa proposed budget, maaaring matras yung ilan sa kanyang mga kalyado sa House of Representatives. Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pag-veto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm elections. Inaasahan niya ng ating mga mambabatas, lalo pat kalagayan sa kanila ay sasaalap sa parating na midterm elections. So, iniisip nila na makatulong ito sa kanila, sa kanilang campaign, sa kampanya, sa eleksyon, upang tumaas yung kanilang chances na manalo. So, nag-gets nyo, guys, no? So, takot po siya. Takot po si Banga, guys. Kasi pag ibibito niya yung budget, baka mawalan siya ng suporta eh. Takot din siya. No? Ibig sabihin, wala talaga siyang political will. Kasi kung si Duterte yan, guys, di ba kanina pinarinig ko sa inyo, si Duterte po, binito niya buong budget, di ba? Dahil meron po siya natuklasan na insertion na 93 billion. So, binito niya. Hindi niya inaprubahan ang budget. Wala po siyang takot, guys. Hindi po siya natatakot si dating Pangulong Duterte. Di ba? Bahala kayong magalit sa akin. Basta ibibito ko itong budget dahil corruption po ito. Pero si Bangag, mga kaibigan, takot na takot mag-veto. Bakit? Baka daw maubusan siya ng supporter. See? Nagets nyo na, guys? Weak talaga siya. Hindi talaga niya kayang
patakbuhin ang Pilipinas at hindi niya kayang isakripisyo ang sarili niya. Kasi inuuna niya pa yung interest niya, mga kaibigan. Siyempre, interest niya yung budget eh. Interest ni Tambaluslos. Inuna pa niya si Tambaluslos. Kasi siyempre, pag binito niya ang budget, wala na tayong budget. Ang mangyayari dyan, reenactment. Ibig sabihin ng reenactment, kung ano yung budget ng isang taon, yun pa rin yung budget ngayong 2025. Walang pagbabago. Kung hindi po maaprubahan ni Bangag ang budget. Reenactment po ang mangyayari dyan. So, talo lahat. ha? Malungkot lahat. So, aabangan po natin yan sa June 30, sa 30 po, no? Next week. Aabangan po natin yan. Kung talagang hindi ba niya pipirmahan yan o pipirmahan niya. Pero pag pinirmahan niya yan, ibig sabihin, takot po si Bangag kay Tambaluslos. Yan lang po ang interpretation ko diyan. Kasi bakit mo naman pipirmahan ang kita mo naman yung 'di ba, naka-documents diyan. Talaga ang daming insertion. Alam mo naman na talagang magiging corruption po. Pag pinirmahan niya ang budget, inaprobahan niya lahat ng budget, magiging corruption po yan, mga kaibigan. Naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil sa zero allocation sa subsidiya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Isa pa yan, zero ang PhilHealth. Wala din siyang concern sa PhilHealth. Wala siyang concern sa tao. 12 billion peso budget cut sa Department of Education. Pinuna rin ng President's sister na si Senator Amy Marcos ang sobrang laking budget na inilaan sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 1.113 trillion pesos. Kaya naman ayon kay Professor Coronacion, malaking hamon sa Pangulo ang pag-aproba sa panukalang budget. So maraming binabalanse yung Pangulo actually sa budget ng Pangulo. Una yung consideration nga na kinakailangan talunin nila yung mga kandidato ng Duterte family sa parating na election. Pangalawa yung dapat hindi mag-violate sa Constitution. Pangatlo yung public backlash no sinasabi na parang napaka-greedy nila at masyadong self-serving itong minumungkahi na national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing nirepaso ang panukalang pondo sa susunod na taon upang umayon ito sa konstitusyon. Maingat niya na pinag-aralan ang iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin niya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Sa Lunes ang nakatakdang paglagda ng Pangulo sa 2025 GAB pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila. Ayan po mga kaibigan, ang ating updates. Naku, sa Lunes na pala. Naku, aabangan natin yan. Kaya kailangan talaga guys, RevGov na. Speaking of budget po mga kaibigan, nagsalita na rin po si Attorney Harry Roque. At meron po siya natuklasan guys. Meron po siya natuklasan. Grabe po ang ginawa ni Tambaluslos mga kaibigan. So marami din kasi nagtatanong na rin eh. Hindi lang po tayo, no, kahit kayo. 'Di ba? Alam ko nagtatanong na rin kayo kung bakit po lahat na lang po ng request or lahat na lang po ng inihingi ni Tambaluslos ay pinagbibigyan po ni Bangag. Yan po ang malaking question mark guys eh. Hindi lang po tayo nagtatanong, no? Hindi lang po tayo, marami na po nagtatanong kahit sa mga Facebook natin, no? Nagbe-message sila sa atin. Foodinet, bakit po palagi na lang pinagbibigyan si Tambaluslos ni Bangag? So, meron pong paliwanag dyan si Attorney Harry Roque. Ayan, no? Dahil po si Attorney Harry Roque po mga kaibigan, alam naman natin guys, no? Kung naalaala nyo, pinagbintangan po si Attorney Harry Roque na siya daw yung naglabas ng video. Di ba? Kasi pumunta siya ng Amerika. So, akala po si Attorney Harry Roque ang pinagbintang. Kumbaga, siya ang pinagbintangan doon sa Polboronic video Kaya nga, di ba, kinasuhan siya ngayon. So, mga kaibigan, mukhang meron pong hawak, no? Ito pong si Tambaluslos, guys. Ito iano ko lang sa inyo, Mukhang ito si Tambaluslos, mga kaibigan, meron po siyang hawak na ebidensya, guys.
o kaya siguro video, kaya siguro itong si Bangag, mga kaibigan, sunod-sunuran sa kanya. Kasi syempre, pag nilabas na yung ebidensya, blackmail. Di ba? Pang-blackmail sa kanya. Kaya siguro, mga kaibigan, ito pong si Tambaluslos, guys, kumbaga parang tinatakot niya siguro si Bangag. Kung titingnan nyo talaga, guys, checkmate na eh. Checkmate na po si Bangag, guys. Wala na po siyang magawa dyan. Kumbaga hawak na po siya sa leeg. Kumbaga hostage na po siya ni Tambaluslos, pati itong si Ahas, yung si Kokak. Hostage na po sila, mga kaibigan. Kasi kung talagang itong si Bangag, mga kaibigan, meron pa po siyang kapangyarihan as Pangulo. Bakit po lahat na lang ng ginagawa niya ay ginagawa ni Tambaluslos at kapalpakan pa? Puro papalpak. Like for example, kinausap niya si General Browner. Akala mo siya ang president. 'Di ba? Yung tinawagan niya, nag-leak yung video, isa na 'yon.